Sa bawat hating gabi sa Sitio Madaguldol, may isang pintuan sa likod ng lumang kulungan na kusa raw bumubukas. Walang bantay, walang susi. Pero sinuman ang lumabas mula roon hindi na tao sa paningin ng iba. Ang mga kuliglig sa paligid, tila biglang tumitigil sa pagtiririt kapag eksaktong alas 12. Parang may kinikilalang oras ang dilim, isang takdang sandali kung kailan hinahayaan ang presong yon na lumabas para manghuli. Ayaw mo talagang lumabas, Enzo. Kahit saglit lang sa liwasan. May bantay ang gabi, Diego. Yung di mo nakikita pero ramdam mong nakatingin. Si Enzo, mahina ang tindig, palaging tahimik, may mata ng taong matagal nang hindi minamahal. Lahat sa Sitio Madaguldol ay may sinasabi tungkol sa kanya. Ulila. Anak ng isang diumano'y mangkukulam. Tinanggihan ng paaralan, tinanggihan ng lipunan. Kung hindi lang dahil kay Diego, baka tuluyan na siyang naglaho sa sarili. Pero kahit si Diego, ang tanging kaibigan niya, napapansin na ring may nagbabago sa kilos ni Enzo. Mas madalas siyang mapatunganga sa lumang larawan ng kanyang ina, isang lumang litratong binahiran na ng panahon at luha. Nakapatong ito sa maliit na altar sa gilid ng silid, may kandilang puti na laging nakasindi, kahit sa init ng tanghali. Walang nagsasalita kapag nakatitig si Enzo roon. Pero minsan, nahuli siyang nakangiti ng kakaiba habang hinahaplos ang frame. Isang ngiting walang saya, ngiting parang may inaasahan. Naalala mo yung kinulong nila sa lumang piitan? Tanong ni Diego habang naglalakad sila pauwi. Yung sinasabi nilang babae na umuungol tuwing gabi. Hindi umimik si Enzo. Pero sa kanto ng kanyang mata, may mumunting luha na pilit pinipigilan. Hindi raw siya tao. Aswang. Hinuli ng mga tanod habang kumakain ng kambing sa likod ng paaralan. Pero hindi siya pinatay. Iba raw ang utos sa kanya. Iba raw ang dahilan kung bakit siya narito. Nang gabing yon, habang natutulog ang buong sitio, may ingay na gumising kay Diego. Yung goal. Hindi iyak. Hindi rin tawa. Kundi ungol ng isang nilalang na parang nabubulok habang buhay pa. Pinilit niyang sumilip sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang aninong dumaraan sa kalsada, payat, mahaba ang buhok, nakaposas pero nakangiti. Patungong kagubatan. Ang kinikilabutan niyang napansin si Enzo ang sumunod sa aninong yon. Nakapaa, walang ilaw, parang alam ang daan. Kinabukasan, nagkunwaring walang nangyari si Enzo. Pero may kakaiba sa kanya, namumula ang mga mata, may bahid ng putik ang laylayan ng kanyang pantalon, at ang kandilang nasa altar ay ubos na. Enzo, saan ka galing kagabi? Tanong ni Diego, pilit na kalmado. Sa lugar kung saan wala ng tanong kundi gutom, bulong ni Enzo, sabay titig sa lumang litrato. Hindi agad naintindihan ni Diego ang ibig sabihin noon. Pero naramdaman niyang dapat na siyang matakot. Pagkalipas ng 3 araw, nawalan ng aso ang 3 bahay. 2 manok ang natagpuang gutay-gutay. Isang batang lalaki ang nagsumbong sa nanay niya, may babaeng gumagapang sa ilalim ng kanilang bahay, may mga kuko at ngiping parang hayop. Sabay-sabay na bumigat ang hangin sa Sitio Madaguldol. Parang laging may bagyo kahit walang ulan. Puno ng takot ang mga mata ng mga tao, pero wala ni isa ang nagsalita ng diretsahan. Hanggang sa isang gabi may tumawag kay Diego. Diego, tulungan mo ako. Hindi ko na alam kung sino ako. Si Enzo. Umiiyak. Nasa ilalim ng puno ng kalachuchi, hawak-hawak ang kandilang wala ng sindi at ang litratong binasag ang salamin. Dumating si Diego pero hindi siya agad lumapit. Sa liwanag ng buwan, nakita niyang umiitim ang mga ugat sa lig ni Enzo. Parang may gumagapang na anino mula sa kanyang puso, paakyat sa kanyang mukha. Hindi ko siya pinili, Diego, ako ang pinili niya. Sabay turo ni Enzo sa litratong hawak niya, at sa gulat ni Diego, dahan-dahang dumudugo ang mata ng larawan ng kanyang ina. Sa katahimikan ng gabing yon, tanging paghinga nila ang maririnig. Mabilis, mabigat. Hanggang sa tumigil si Enzo sa pag-iyak. Tumingin siya kay Diego, isang tingin na parang hindi na siya. Isang tingin ng nilalang na alam mong hindi dapat nabubuhay. Naramdaman ni Diego ang biglang lamig ng paligid, kahit walang hangin. At mula sa malayo mula sa lumang kulungan may pinto na namang bumukas.
Alam mo ba kung sino ang presong yon, Diego? Tanong ni Enzo, sabay abot ng kandila sa kanya. Hindi siya nakakulong para pigilan siya, kundi para palabasin siya, tuwing gabi, para manugis ng katulad niya. At bago pa man makapagsalita si Diego, biglang naputol ang ilaw sa buong sitio. Kasabay nito, ang isang hiyaw mula sa kabubatan, hiyaw ng isang nilalang na hindi na tao pero hindi rin hayop. At sa harap niya, si Enzo ay unti-unting sumusuka ng itim na likido, habang ang kanyang mga mata ay lumalabo, na parang sinusundan ng kaluluwa ang landas palabas sa kanyang katawan. Nang gabing yon matapos mangisay si Enzo sa ilalim ng punong kalachuchi, biglang bumuhos ang ulan, hindi parang karaniwang buhos, kundi tila hinugasan ang buong mundo ng kung anong matagal nang tinatago. Si Diego, basang-basa habang buhat si Enzo, ay hindi na umuwi sa bahay. Dinala niya ito sa kubo ng kanyang lolo, isang dating albularyo na iniwan na ang panggagamot matapos mamatayan ng asawa. Lolo, may masama sa kanya. Hindi ko na siya maintindihan. Tahimik lamang ang matandang lalaki habang pinagmamasdan si Enzo, na nooy tila wala sa sarili, bulong ng mga salitang Diego lang ang naririnig pero hindi niya maintindihan. Mga salitang parang galing sa ibang panahon. Tao lang siya pero bakit ganon ang tingin niya sa akin, bulong ni Diego habang nilalagyan ng langis ang noo ng kaibigan. Napatingin si Lolo Igme sa altar sa sulok ng kubo. Doon niya kinuha ang isang maliit na kahon, tinabunan ng mga dahon ng sambong at ilang tuyong bulaklak. Binuksan niya ito at kinuha ang isang mutya, kasing laki ng butil ng palay, kulay abo at parang may usok sa loob. Ipapainom natin ito. Pero huwag kang titingin sa mata niya kapag bumalik siya. Huwag kang matatakot kahit ano nang sabihin niya. Bakit po? Ano ba talaga si Enzo? Tanong ni Diego, nanginginig. Napabuntong hininga si Lolo Igme saka naupo sa tapat ni Diego. Hindi si Enzo ang problema. Ang dugo sa loob niya, yun ang binabantayan ng mundo. Mula sa pagkabata, hindi talaga alam ni Enzo kung sino ang ama niya. Ang tanging kwento lang ng nanay niya, si Rosa, ay na ang tatay niya raw ay isang estrangherong dumating sa sitio isang gabi bago siya ipinanganak. Hindi raw ito nagsalita, hindi rin muling nagpakita. Pero isang gabi bago isilang si Enzo, dumaloy ang tubig sa ilog pabaliktad. May mga isda raw na tumalon sa lupa at namatay na walang sugat. At si Rosa, dugo ang lumuha habang pinapanganak siya. Laging tinatago ni Enzo ang larawan ng nanay niya. Nakaipit ito sa lumang Bibliang walang pahina ng Revelations. Kapag tinatanong siya kung bakit, simple lang ang sagot niya, ayokong malaman kung paano matatapos ang lahat. Pero may isang gabi, bago pa siya magsimulang magbago, sinabi niya kay Diego, habang nakatanaw sa buwan, bakit kaya parang ako lang ang hindi makalimot? Yung iba, kahit may kasalanan, malaya. Ako, kahit walang napatunayan parusa. Mas lumala pa ang lahat ng kumalat sa sitio na may batang nawawala. Sabi ng mga matatanda, huling nakita raw ito malapit sa kulungan. Ang mas nakakakilabot, bukas na naman ang pinto ng kulungan ng umagang yon. Walang nakakita kung sino ang pumasok, pero sa loob, may mga bakas ng paa, hindi bata, hindi rin ganap na tao. Doon na nag-umpisang dumistansya ang mga tao kay Enzo. Kahit hindi tuwirang inaakusahan, lahat ng tingin ay may tanong, may pangamba. Parang biglang may baho ang kanyang pangalan. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan ng gabi, may kumatok sa bintana ni Diego. Isang matandang babaeng hindi niya kilala. Maputla, mapayat, parang may ulap sa mga mata. Ikaw ang bantay niya, di ba? Anya, mahina ang boses pero klaro. Sino po kayo? Tanong ni Diego. Hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga, wag mong hayaang mamatay siya dito. Kapag dito siya namatay, hindi na siya makakabalik. Balik saan? Sa kung sino siya bago siya pinili. Pagkatapos noon, iniabot ng matanda ang isang sulat, nakabalot sa telang itim. Walang pangalan, pero amoy usok at luha. Pagkabukas ni Diego, nanginginig ang kanyang kamay. Kilala niya ang sulat, sulat ng nanay ni Enzo. Ang lihim na iniwan para sa araw na ito, kung nababasa mo to, anak, ibig sabihin ay sinisingil ka na. Hindi ko to gustong mangyari. Akala ko matatakasan natin. Pero ang sumpa hindi lumilipas, hindi nalilimot. Kahit ilibing sa lupa ng santo, bumabangon sa gabi. Ang dugo sa loob mo ay dugo ng pangako.
Dugo ng isang nilalang na hindi dapat minahal, pero minahal ko. Kung makalimutan mo man ako, sana hindi mo kalimutan na pinili kita kahit kapalit ay dilim. Pagkabasa ni Diego, parang may humugot ng hangin sa dibdib niya. Napalingon siya kay Enzo, na nooy gising na pala. Tahimik lang itong nakatitig sa kanya, pero may luha sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita, pero malinaw sa kanyang tingin alam niya na ang lahat. Kinabukasan, hindi na lumabas si Enzo. Hindi na rin siya nagsalita. Laging nakaupo sa ilalim ng puno ng kalatsutsi, hawak ang mutsyang binigay ni Lolo Igmi. Araw-araw, pareho ang ginagawa, titig sa larawan ng ina, sunod titig sa langit, tapos sasabihin ang parehong salita, kung may bayad ang pagmamahal, kailan matatapos ang hulugan. Paulit-ulit gaya ng orasyon. Gaya ng isang orasan na hindi umaandar pero laging tumutunog tuwing hating gabi. Minsang gabi, biglang nawala si Enzo. Wala sa ilalim ng puno, wala sa bahay ni Diego. Hanggang sa isang matandang babae ang sumigaw mula sa dulo ng sitio, may anino raw sa tabi ng kulungan. At bago pa makalapit ang mga tao, narinig nila ang kalabog ng pinto. Sumara ito ng mag-isa. At sa loob, isang mutsyang umiilaw sa dilim. Mula nang sumara ang pinto ng kulungan ng mag-isa, hindi na matahimik ang buong sitio madaguldol. Hindi na lang takot ang umiikot sa mga tao, kundi isang bagay na mas mabigat, pagdududa. Sa bawat pagbukas ng pinto, sa bawat yabag sa gabi, sa bawat kandilang namamatay, kahit walang hangin ang tanong ng mga tao ay isa, siya pa ba si Enzo? Pero wala nang sumagot. Mula nang magpakita muli si Enzo makalipas ang 3 araw, hindi na siya katulad ng dati. Tahimik pa rin, pero ang kanyang mga mata ay mas malalim, parang may dagat ng alaala na ayaw mong sisirin. Naglalakad siya sa sitio na parang bisita sa sariling bayan, dinadaan-daanan ng mga bata, tinatanguan ng mga matatanda pero hindi nilalapitan. Palaging hawak ni Enzo ang mutsyang iniwan ni Lolo Igmi. At sa bulsa niya, laging nakatupi ang sulat ng ina, lukot-lukot na sa dami ng ulit na binasa, pero hindi niya magawang sunugin. Hindi dahil mahalaga ang salita, kundi dahil doon niya unang narinig ang tinig ng nanay niya, kahit sa isipan lang. Lagi ring nasa kanyang bulsa ang maliit na singsing na dati suot ng ina, ayon kay Diego. Muntik na niya yung itapon, noong una niya itong makita, sapagkat kasama iyon sa damit ng ina noong kinremate ang bangkay nito. Pero sabi ni Lolo Igmi, may mga gamit na hindi nasusunog kapag may hinihintay pa itong panibagong may-ari. At ang singsing ay malamig pa rin kahit tirik ang araw. Isang gabi, nagising si Enzo sa isang panaginip. Hindi ito basta bangungot, kundi isang gabi na tila naulit, pero baluktot ang detalye. Sa panaginip niya, nasa ilalim siya ng puno ng kalatsutsi. Nakatali. Umiiyak si Diego, pinipilit siyang pakawalan. Pero ang kamay ni Enzo may mga kuko na. Mababa ang kanyang ulo, pero naririnig niya ang sariling tinig na umuungol, hindi bilang tao, kundi bilang isang bagay na may gutom. Hindi ikaw to. Enzo, labanan mo, sigaw ni Diego, pero parang hindi niya marinig. At sa panaginip na yon, napatingin siya sa salamin ng tubig ulan na naipon sa lupa. Ang nakita niya sa refleksyon ay hindi siya. Isang mukha na wala ng pagkatao. Nagising siyang pawis na pawis, nanginginig ang katawan. At sa gilid ng kanyang kama, may aninong parang babae, nakatingin lang, hindi kumikibo. Nang pumikit siya't muling dumilat wala na ito. Pero sa lapag, may mga basang yapak. Sa mga araw na sumunod, lalong bumigat ang mundo kay Enzo. Hindi lang dahil sa takot ng mga tao, kundi sa sarili niyang tanong na ayaw niyang sagutin, ako ba talaga ang pinili o ako lang ang natira? Lagi siyang napapalingon sa mga anino. May mga oras na pakiramdam niya ay sinusundan siya ng mga mata, hindi ng tao, kundi ng kung anong nilalang na nakatali sa dugo niya. Sa gitna ng mga gabi, may mga alingaungaw na naririnig. Tinig ng kanyang ina, minsan tawag, minsan awit na pampatulog. Pero ang pinakamadalas ay ang mga salitang paulit-ulit sa kanyang ulo, kapag dito siya namatay, hindi na siya makakabalik. Hindi siya nakakulong para pigilan siya, kundi para palabasin siya. Ang dugo sa loob mo ay dugo ng pangako. Isang araw, habang naglalakad si Enzo sa tabing ilog, may napansin siyang batang umiiyak. Si Lino, anak ng mangingisda. Nanginginig ito, may sugat sa binti, at sinasabi na may tumulak sa kanya mula sa bangin. Ano nang itsura? Tanong ni Enzo.
Hindi sumagot ang bata. Tumingin lang sa kanya, dahan-dahang itinutok ang daliri sa kanya sabay bulong, ikaw. Napaatras si Enzo, tulala. Hindi niya maalala kung nasaan siya nung oras na yon. Pero sa bulsa niya basa ang singsing. Nais niyang tumakbo palayo. Nais niyang lumayo sa sitio. Pero saan siya pupunta? Sa lugar kung saan wala siyang pangalan. Lahat ng alaala niya ay nakabaon sa lugar na ito, pati ang sumpa. Dumating si Diego kinagabihan. Buo pa rin ang tiwala sa mata nito, pero may alinlangan na sa boses. Enzo, kung may nilalabanan ka, sabihin mo. Hindi kita iiwan, pero kailangan mong magsalita. Matagal bago tumingin si Enzo. Walang salita. Gaze moment. Nagkatitigan lang sila sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera. Sa katahimikan, lumuha si Enzo, pero hindi sa takot, kundi sa guilt. Hindi dahil alam niyang siya ang may sala, kundi dahil hindi na niya alam kung siya pa ba. May mga gabi na hindi ko na maalala. Pero paggising ko may sugat ako. May amoy dugo ang damit ko. At ang mas masakit, wala akong nararamdaman. Parang wala akong konsensya. Niyakap siya ni Diego. Matagal. Walang sinabi. Pero bago sila maghiwalay ng yakap, may marahan siyang ibinulong. Hindi mo kailangan maging nilalang para mawalan ng puso, Enzo. Lahat tayo pinipilit lang manatiling tao. Kinagabihan, muling dumaan si Enzo sa harap ng kulungan. Nakatingin lang. Tahimik. May dalang kandila. Sinindihan niya ito, inilapag sa harap ng pinto. Tapos, inilabas niya ang sulat ng ina. Isinulat sa likod ang isang tanong, kung ako ang huling bantay, sino ang nagbabantay sa akin? At sa loob ng kulungan, sa dilim ng gabi, may sumagot. Hindi sa salita, kundi sa tunog ng bakal na kinakaladkad, at buntong hiningang malamig na parang patay. Mula noong gabi ng basang yapak at bulong sa dilim, parang hindi na natutulog ang sitio Madaguldol. Ang mga hayop nagkakandawala sa takot. Mga manok na ayaw bumaba sa tukluran, mga aso na umaalulong ng walang dahilan. Isang kalabaw ang natagpuang patay, wala ni isang sugat sa katawan, pero puti ang mga mata at may marka ng kamay sa leeg nito. Sa tuwing titilaok ang tandang sa 10 oras ng gabi, nagsisimula ang isang kakaibang lamig. Hindi lang sa balat, kundi sa loob, parang inaapakan ang kaluluwa. At si Enzo muling binalikan ng parehong panaginip. Ulit-ulit. Nakatali sa ilalim ng kalatsutsi. Si Diego, umiiyak, pinipilit siyang gisingin. Pero sa panaginip, hindi siya makapagsalita. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itigil ang lahat, pero ang katawan niya, gumagalaw mag-isa. Humahakbang. Lumalapit. At sa dulo ng panaginip, laging naroon ang ina niya. Pero hindi na ito ang babaeng alam niya. Ito'y kulay abo ang balat, may mahahabang kuko, at mata ng aswang na tila nakita na ang wakas ng mundo. Anak, hindi mo ito maiiwasan. At sa tuwing magigising siya, laging may isang tunog, ang kaluskos ng bakal mula sa kulungan. Isang gabi, habang nag-aayos ng kandila sa altar, napansin ni Diego na umiilaw na naman ang mutya. Pero ngayon, hindi ito basta usok, may bumubuo na sa loob nito. Parang mata. Parang may tumitingin pabalik sa kanila. Enzo. Yung mutya. Parang gising na siya, sabat ni Enzo, mahina ang boses, hindi man lang tumingin. Sino? Yung nasa loob ko. Yung bahagi kong hindi akin pero ako ang nilalapitan tuwing gabi. Lumapit si Diego. Hinawakan ang balikat ni Enzo. Hindi mo to kailangang harapin mag-isa. Pero sa tingin ng kaibigan, may pahiwatig na wala na silang oras. At ang lalim ng mga mata ni Enzo, parang hindi na lang siya ang naroon. Hindi ako takot mamatay, Diego. Ang kinatatakutan ko ay yung baka kailangan kong manakit ng taong mahal ko para hindi siya mawala. Tahimik si Diego. Hindi niya masagot. Hindi niya kayang magsinungaling. Kinabukasan, nagsimula silang maghanda. Hindi ng armas, wala silang baril, walang agimat. Kundi ng loob. Nang huling sandaling pwede pa nilang piliin kung sino sila bago magsimula ang gabi. Nagbalik si Diego sa luma nilang bodega. Doon niya natagpuan ang sinaunang rosaryo ng lolo niyang albularyo. Itim ang krus, may gasgas na parang claw mark.
Sa sulok, isang kwaderno ng lumang dasal. At sa pinakailalim, isang panyo may sulat kamay. Kung sa dilim mo siya nakilala, huwag mong hanapin ang sagot sa liwanag. Hindi lahat ng may ilaw, banal. Sa buong araw, tahimik si Enzo. Pinagmamasdan lang niya ang singsing ng kanyang ina. Paulit-ulit itong pinapadaan sa pagitan ng kanyang mga daliri. At habang ginagawa niya yon, may mga alaala siyang bumabalik, hindi mula sa sarili niyang mata, kundi parang minana niya mula sa ina. Isang ritual sa gitna ng kagubatan. Mga bulong. Isang lalaki na hindi nagpapakita ng mukha. At ang huling tinig ng ina niya bago isilang siya, buhay ko ang kapalit. Basta huwag lang siyang maging katulad mo. Pero hindi niya yon naiwasan. Ramdam niya. Unti-unti na siyang kinukuha. Hindi ng aswang, kundi ng pangakong ginawa para sa kanya, nang hindi siya tinanong. Sa gabi bago ang huling kabilugan ng buwan, nagsimula na ang mga hudyat. Ang langit, mapula. Ang mga paniki, lumilipad kahit umaga. At sa gitna ng liwasan, nakita ng ilang bata ang isang matandang babaeng nakatayo lang nakangiti, nakatingin kay Enzo. Nang tanungin nila si Enzo kung kilala niya ito, simple lang ang sagot niya, siya ang tumawag sa ina ko noon. Siya rin ang nagbukas ng pinto sa kulungan. At habang nagsasalita siya, tumulo ang dugo mula sa ilong niya. Hindi siya nasaktan. Pero ang paligid, biglang tumahimik. Bago pumasok ang gabi, muling tinanong siya ni Diego. Sigurado ka ba? Hindi. Pero lalaban ka. Kung hindi ako lalaban, sino pa? Tumingin si Diego, lumulunok ng takot. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Matagal bago sumagot si Enzo. Ngunit sa wakas, sa mahina at basag na tinig, sinabi niya ang totoo. Kung ako lang ang kapalit para putulin ang sumpa. Pero kung kailangan kong saktan ikaw, hindi ko alam kung kaya ko pa. Gaze moment. Walang salita. Sa harap ng dilim na padating, sa gitna ng mundong hindi nila pinili, nagsalubong ang dalawang matang pagod sa pagtitiis. At mula sa likod nila, humangin ng malamig. Muli na namang narinig ang kaluskos ng bakal. Muli na namang sumara ang mga bintana kahit walang tao. Muli na namang narinig ang awit ng isang ina mula sa kulungan. Parehong gabi. Parehong takot. Parehong pangako. At ang tanong, pareho pa rin ba si Enzo sa lalaking unang pinili ng dilim? Nag-iba ang ihip ng hangin pagsapit ng 12:00. Hindi na ito malamig gaya ng dati, ngayon parang may galit na. Parang may dumadaan sa mga dahon na hindi hakbang ng tao. Ang sitio Madaguldol ay tahimik pa rin, pero ang katahimikang ito ay hindi kapayapaan, kundi buntong hininga bago sumabog ang lahat. Si Enzo nakaupo sa ilalim ng kalachuchi. Hawak pa rin ang mutya, pero hindi na ito umiilaw. Sa halip, itim na usok na ang nasa loob nito. Gumagalaw, parang may nabubuhay sa kabila ng salamin. Dumating si Diego, dala ang rosaryong natagpuan niya sa lumang bodega. Sa kanya lang napansin, may lamat na ang krus. Parang unti-unti itong inuubos ng kung anong hindi matao. Enzo, bulong ni Diego. Hindi ko na alam kung anong laban to, pero ayoko kang mawala sa paraang hindi ko man lang naintindihan. Matagal ang sagot ni Enzo. Tila binubuo pa niya ang sarili. Alam mo bang hindi ko dapat mabuhay? Anong ibig mong sabihin? Tinanong siya. Yung nanay ko. Kung pipiliin niyang mabuhay ako o hindi. Sinabi niyang kahit ang kapalit, siya ang kunin. Akala ko noon pagmamahal yon. Pero ngayon iniisip ko kung kasalanan din yon. Hindi mo kasalanan to, Enzo. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, isang tinig ang sumingit sa gabi. Matinis. Mapanlin lang. Galing sa dilim. Hindi kasalanan ng bata ang sumpa, pero tungkulin niya ang magbayad. Lumiwanag ang paligid. Hindi dahil sa ilaw, kundi dahil sa presensyang dumaan, isang nilalang na di malaman kung tao o anino, ngunit may pamilyar sa kanyang tindig. Lolo Igme, tanong ni Diego, nanginginig ang tinig. Tumawa ang nilalang. Hindi na. Wala na siya. Matagal nang kinuha ang katawan niya. Pero iniwan niya ang pintuan. At ako ang tumawid. Napaatras si Diego. Si Enzo naman nanatiling tahimik.
Parang alam na niya. Parang inaasahan na niya ito. Alam mo na, hindi ba? Tanong ni Diego sa kaibigan. Alam mong hindi na siya si Lolo Igme. Bakit hindi mo sinabi? Sumagot si Enzo, halos pabulong. Dahil kung sinabi ko baka mas lalong wala nang maniwala sa akin. Bakit ngayon mo lang sinabi? Sigaw ni Diego, basag ang boses, hindi sa galit kundi sa takot na pinagsama ng pagkabigo. Hindi sumagot si Enzo. Sa halip, iniabot niya kay Diego ang mutya. Mainit na ito ngayon. At sa loob, hindi na lang basta usok o mata. May mukha na. Mukha ng batang lalaki na umiiyak. At kung may bayad ang pagmamahal, bulong ni Enzo, kailan matatapos ang hulugan? Paulit-ulit. Parang orasyon. Parang panata. Biglang dumilim ang paligid. Hindi dahil sa gabi, kundi dahil may mga aninong bumalot sa paligid nila. Mga anyo ng nilalang na hindi buo, hindi pira-piraso, kundi galing sa takot. Sa sama ng loob. Sa inggit. Sa kasalanan. At mula sa likod, isang pamilyar na tinig ang nagsalita. Enzo, si Nanay Rosa. Pero hindi ito galing sa alaala. Buhay ang tinig. Malamig, basag, pero totoo. Lumingon si Enzo. At doon niya nakita, hindi multo, kundi katawan ng kanyang ina. Buhay. Nakatayo. Ngunit malinaw sa mga mata nito na wala ng tao sa loob. Ang titig ay hungkag, puno ng kawalan. Hindi ka namin pinili para mabuhay. Pinili ka namin para magsara ng pinto. Hindi ka ba patay, bulong ni Diego. Ang patay, hindi na muling umuungol. Pero ang inang may pangakong hindi natupad hindi matahimik, sagot ng anyo ni Rosa. Unti-unting nanghina si Enzo. Parang inaagaw ang hininga niya habang pinagmamasdan ang ina. At noon doon niya napansin. Ang singsing na matagal na niyang dala nagbago. Hindi na ito ordinaryong alahas. May punit na balat sa palad niya kung saan ito dumidikit. At mula sa singsing dumadaloy ang dugo. Hindi mula sa sugat, kundi mula sa loob ng bakal. Dugo ng nanay niya. Dugo ng kasunduan. Ang singsing hindi pa pala para sa akin, bulong ni Enzo. Ito pala ang susi. Biglang tumigil ang mga nilalang sa paligid nila. Lahat nakatingin sa kanya. Maging ang aninong dating si Lolo Igme, hindi makagalaw. Hawak ni Enzo ang singsing, nanginginig. Ang mutya sa kabilang kamay, umiilaw muli, pero ngayon, pulang-pula ang liwanag. Enzo, itapon mo, sigaw ni Diego. Pero hindi makakilos si Enzo. Parang may talina sa kanyang katawan. Parang hinihila siya pabalik sa kulungan. Sa lugar kung saan siya isinilang. Sa lugar kung saan siya pinili ng dilim. At sa isang iglap, humiwalay ang lupa sa ilalim ni Enzo. Tulad ng panaginip. Tulad ng gabi na paulit-ulit na bumabalik. Nakagapos siya. Si Diego umiiyak. Lahat ay eksaktong gaya ng dati maliban sa isang bagay. Ngayon, wala nang kalaban. Si Enzo na lang ang natitira. Bago tuluyang sumara ang lupa, bago lamunin ng dilim ang lahat, narinig ni Diego ang pabulong na tinig ni Enzo, kung ako lang ang kapalit. At sa katahimikan ng gabi, ang kulungan ay muling sumara. Ngunit sa pagkakataong ito may tumatawa sa loob. Hindi sigurado si Diego kung anong bahagi ang nawala. Si Enzo ba? Ang kaluluwa ba niya? O baka ang buong sitio Madaguldol ay isa ng salamin ng sumpang matagal nang itinago. At sa ilalim ng puno ng kalachuchi, naiwan ang singsing, mainit, pulang-pula, at patuloy ang pag-agos ng dugo. Muling bumukas ang pinto ng kulungan. Pero ngayong gabi, hindi ito dahil may lalabas. Ngayong gabi may babalik. Sa gitna ng gabi, habang basang-basa ng ulan ang lupa, muling lumitaw si Enzo. Basag ang kanyang katawan, sugatan, nanginginig pero buhay. Buhat siya ni Diego, halos hindi na makakilos. Halos hindi na siya si Enzo. At sa bawat hakbang ni Diego, habang papalapit sila sa puno ng kalachuchi, umuugong sa paligid ang tinig ng mga nilalang. Hindi sigaw. Hindi bulong. Kundi paghihintay. Paghihintay sa pagpili. Nang maibaba siya sa tabi ng punong kinasanayan nila, binuksan ni Diego ang kanyang palad. Nandoon pa rin ang singsing. Ngunit ngayon, hindi na ito dugo ang dinadala.
Isa na itong itim na bato, mabigat, tila punong-puno ng lahat ng sakit na kinimkim ni Enzo buong buhay niya. Enzo, bulong ni Diego. Kailangan mo nang piliin. Dahan-dahang dumilat si Enzo. Ang mga mata niya hindi na katulad ng dati. Isa'y normal pa, pero ang kabila itim, dilat, at tila may umiikot sa loob. Kalahati na siya. Kalahati ng kung anuman ang nagmula sa kulungan. May isa pa akong tanong, Diego, anya, mahina ang boses, nanginginig. Kung ikaw ang kailangan kong iwan para maisara ang pinto, papayag ka ba? Hindi agad nakasagot si Diego. Sa likod ng ulan at bulong ng gabi, alam niyang hindi tanong iyon para humingi ng permiso. Ito'y huling paalam. Kung ako lang ang natitirang dahilan para manatili kang tao, sagot niya, namumugto ang mga mata. Gaze moment. Titig sa pagitan ng dalawang nilalang na minsan ay magkaibigan, at ngayoy nasa pagitan ng mundong hindi nila pinili. Biglang kumidlat. At sa liwanag nito, lumitaw ang nilalang, ang dating si Lolo Igme, ngayon ay buo na sa anyo. Mata niyang sunog, balat na parang abo, at bungisngis na mahina pero malalim, parang gutom. Wala nang ibang pipiliin. Siya na lang ang kailangan. Lumakad si Enzo. Unti-unting lumapit sa nilalang. Hawak pa rin niya ang mutya, na ngayoy walang liwanag. Tahimik. Patay. Dugo ko, katawan ko, alaala ko. Kinuha niyo na. Ano pa? Ngunit biglang nagsalita ang ina niya, mula sa dilim, mula sa pinanggalingan ng lahat ng takot niya. Puso mo, anak. Iyon lang ang hindi mo pa binibigay. At doon niya naintindihan. Hindi sapat ang sumuko. Kailangan niyang ialay ang tanging bahagi ng sarili niyang hindi pa nabahiran. Ang pagmamahal niya. Tumayo si Enzo sa gitna ng puno at ng kulungan. Kinuha ang singsing. Inilapit ito sa mutya. At sa huling sandali, bago magsanib ang dalawa, tumingin siya kay Diego. Salamat, anya, pabulong. Sa pagpapaalala kung paano maging tao. Hinagis niya ang mutya at singsing sa lupa. Pagbagsak nito, sumabog ang liwanag, hindi puti, kundi pulat ginto. Mula sa alikabok, sumulpot ang anino ng bata sa loob ng mutya. Siya rin. Isang bersyon ng sarili niyang walang tinik, walang galit. Ang Enzo na hindi kailanman nabigyan ng pagkakataong mabuhay. At sa isang iglap pinatong ni Enzo ang kamay niya sa aninong iyon. At humigop ng apoy ang lupa. Nagsisigaw ang mga nilalang. Nagsitakbo ang mga anino. Ang dating si Lolo Igme, ngayoy tinupok sa sariling balat. Ang kulungan naguho. Pati ang punong kalatsutsi, pumutok ang mga ugat na tila dugo ang laman. Ngunit si Enzo na natili sa gitna. Enzo, lumapit ka, sigaw ni Diego, pilit siyang inaalis. Pero humiti lang si Enzo. Hindi mapait. Hindi rin masaya. Ngunit buo. Hindi lahat ng kulungan may susi. Minsan ang pinto, ako mismo. At sa huling sandali, bago siya lamunin ng liwanag, lumingon siya kay Diego. Titig. Gaze moment. Luha sa isang mata. Itim sa kabila. Alagaan mo ang mundong ito kahit minsan, hindi siya umintindi. At nawala si Enzo. Walang bangkay. Walang tunog. Wala ring katahimikan pagkatapos. Tanging ulan, kandilang patay, at mutyang basag ang naiwan. Pagbalik ng araw, wala na ang mga aswang. Ang anino. Ang kulungan. Ang lahat ng alaala ng dilim ay tila binura sa Sitio Madaguldol. Pero hindi kay Diego. Araw-araw, binabalikan niya ang lugar kung saan huling nakita si Enzo. Doon, muling tumubo ang punong kalatsutsi. Ngunit ngayon, puti ang mga bulaklak nito. At sa pinakaugat, nakabaon ang kalahating singsing. At sa bawat gabi, kapag nag-isa siya sa tabi ng puno, naririnig niya ang pamilyar na tinig kung ako lang ang kapalit. Pero ngayon, mas mahina, mas pamilyar at mas nag-iisa. Akala niya tapos na. Hanggang isang araw, may batang lalaki sa sitio ang nakitang gising sa 10 oras ng gabi, nakatayo sa harap ng punong iyon. At sa kanyang kamay, may mutyang buo na ulit. Lumipas ang mga buwan. Sa Sitio Madaguldol, unti-unting bumalik ang sigla. Ang mga manok muli ng tahimik sa gabi.
Ang kalabaw may bagong anak. Wala nang alulong ng aso tuwing 3:00 ng madaling araw, at higit sa lahat, ang kulungan wala na. Hindi lang nawala sa mata, parang hindi na talaga ito umiral. Pero sa gitna ng katahimikang iyon, may mga bulong pa ring dumarampi sa gabi. Hindi sigaw. Hindi banta. Kundi alaala. Si Diego nanatili sa sitio. Araw-araw ay pumupunta sa ilalim ng punong kalachuchi, na ngayoy mas mataas na, mas makapal ang puting bulaklak. Dala ang lumang rosaryo ng kanyang lolo, at ang kalahating singsing na natagpuan niyang nakabaon sa ugat. Tuwing lumulubog ang araw, nauupo siya sa tabi ng puno, parang nag-aabang. Hindi niya na tinatanong kung babalik pa si Enzo. Hindi rin niya sinasagot ang mga tanong ng mga bagong salta sa sitio tungkol sa nawawalang binata. Ang sagot ay nasa katahimikan. Nasa mga matang minsang luhaan, ngayon ay payapa, ngunit may bahid ng pag-aalala. Sa mga panaginip niya, minsan ay napapasilip pa rin si Enzo. Hindi aswang. Hindi anino. Kundi batang lalaki, nakaupo sa ilalim ng parehong puno, hawak ang parehong mutya, pero ngayon ay malinaw na ang laman, isang liwanag na tila naghihintay o nagbabantay. Sa panaginip, hindi sila nag-uusap. Nagkakatitigan lang. Gaze moment. At sa titig na yon, palaging may kabiguan, may pagtanggap, pero higit sa lahat, may paalala, hindi ako nawala. Ako lang ang humakbang pauna. Sa mga tao sa sitio, unti-unting nawala ang alaala ng mga nangyari. Parang panaginip lang ang lahat. Wala na silang matandaan sa kulungan, ni kay Lolo Igme, ni kay Aling Rosa. Ngunit si Diego, hindi kailanman nakalimot. At minsan, kapag may matandang biglang hindi makilala, o batang biglang nagigising sa gabit sinasabing may batang umiiyak sa labas ng bintana, si Diego lang ang tumatayo at nagsisindi ng kandila. Hindi na siya nagtatanong kung bakit. Dahil alam na niya ang sagot. Isang gabi, habang tinatapos ni Diego ang paglilinis sa lumang bodega ng kanyang lolo, may nahulog mula sa isa sa mga lumang aparador. Isang maliit na papel nakatiklop. Binasa niya ito at agad niyang nakilala ang sulat kamay kay Enzo. Kung ako lang ang kapalit. Ngunit sa likod ng papel, may bagong sulat, hindi niya matiyak kung kailan isinulat. Pero kung ikaw ang natitirang pag-asa sana, hindi mo ako kalimutan. Doon siya napaluha. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa bigat ng kaalamang hanggang dulo, si Enzo ay hindi humiwalay. Kahit isinara ang pinto, kahit isinakripisyo ang lahat, may bahagi pa ring naiwan, hindi para balikan ang mundo, kundi para siguraduhin hindi na maulit. Ngunit gaya ng lahat ng bagay na may kasaysayan, may ihip pa rin ng panganib sa hangin. Lalo na kapag natutulog ang mundo. Isang hapon, isang batang babae mula sa kalapit na baryo ang dinala ng nanay niya sa sitio. Tahimik ang bata, pero may dala siyang bagay, isang mutyang kulay abo. Natagpuan daw niya sa tabi ng ilog, ani ng ina, mula nung gabing sinumpong siya ng panaginip. Iyak siya ng iyak, hindi niya maipaliwanag. Tiningnan ito ni Diego. Malamig. Mabigat. Hindi katulad ng mutyang kilala niya. Ngunit may pamilyar sa hugis nito. Parang itim na bersyon ng mutya ni Enzo. Hindi niya alam kung ito ba'y babala o paalala. Hinawakan ito ng bata, at sa kanyang mga mata, nakita ni Diego ang parehong tingin na minsang nakita niya sa kaibigan, pagod. Puno ng tanong. At hindi pa handang sumuko. Sa gabing iyon, naupo ulit siya sa ilalim ng punong kalachuchi. Dala ang lumang papel, ang rosaryo, at ang itim na mutya. Habang pinagmamasdan ang langit, naisip niya kung anong halaga ng mga sakripisyong ginawa kung paulit-ulit pa rin ang dilim. Kung isa-isa lang silang iniaalay, habang ang mundo ay patuloy na lumilimot. Pero bago siya makatulog, dumapo sa balikat niya ang isang puting paru-paro, isa sa ilang lumilipad sa gabi. At kahit wala itong sinabi, sapat na ang presensya nito para mapangiti siya. Hindi pa tapos ang lahat. Pero hindi rin siya nag-iisa. Sa huling tala ng kanyang lolo, may isang piraso ng sulat na ngayon lang niya napansin. Isinulat ito sa sirasirang pahina, halos hindi na mabasa. Ngunit malinaw ang huling linya, ang sumpa ay hindi basta tinatapos. Ito'y nilalabanan araw-araw hanggang ang pinto ay hindi na kailangang bantayan.
Sa dilim ng gabi, habang lahat ay natutulog, may isang batang lalaki na tahimik na naglalakad sa gilid ng sitio. Bitbit niya ang isang bagong mutya. Malinis. Maliwanag. Walang usok sa loob. Tumigil siya sa harap ng isang bakanteng lot, kung saan dati naroon ang kulungan. At sa kanyang mga mata isang pinto ang unti-unting lumilitaw. Hindi gawa sa kahoy, hindi bakal, kundi liwanag na waring nag-aanyaya. Ngunit hindi siya pumasok. Umupo lang siya sa tabi ng pinto. At sa kanyang likod, tila may mga hakbang sa malayo papalapit.